Welcome back sa Panahon TV. Sa puntong ito, balikan po muna natin ang naging datos ng pag-asa kaugnay sa relative humidity na naitala kahapon araw ng Biyernes. Ang minimum humidity po natin ay nasa 50%, habang ang maximum humidity umabot po yan sa 90%. Para naman po sa ating extremes of temperatures, ang minimum po natin ay nasa 26 degrees Celsius at ang maximum temperature po natin pumalo po yan sa 34.4 degrees Celsius. At bukod po sa air temperature ay binabantayan din natin ang heat index na inilalabas ng pag-asa. Ang heat index ay ang aktwal na temperaturang nararanasan ng ating katawan. So ito po yung pinagsamang air temperature at relative humidity. So para po mapaghandaan natin, narito po ang aasahang heat index para po yan dito sa Metro Manila kasama sa Metro Cebu at Metro Davao. So para po sa Metro Manila, ang heat index natin ay nasa 38.8 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, posible po yan pumalo sa 39.4 degrees Celsius. At sa Metro Davao, yan po ay nasa 37.9 degrees Celsius. Pero ano nga ba ang epekto ng human discomfort sa ating katawan? Kapag ang temperatura ay nasa pagitan po ng 27 to 32 degrees Celsius, kailangan na po nating mag-ingat dahil posible po ang pagkakaroon ng heat cramps. Kung yan naman po ay nasa 32 to 41 degrees Celsius, dapat na rin po ang matinding pag-iingat dahil dito po posible na ang pagkakaroon ng heat exhaustion. Para naman po sa range ng 41 to 54 degrees Celsius, dito po posible na rin ang pagkakaroon ng heat stroke. At kung yan ay hihigit pa sa 54 degrees Celsius, ay hindi na po may iwasan ang panganib ng heat stroke. At para po tayo ay makapaghanda pa, narito pa po ang 5-day forecast heat index mula sa pag-asa. So sa Tugigaraw ngayong araw po ng Sabado, asahan natin ang 39.4 degrees Celsius. Sa Iloilo at Bacolod on Sunday ay posible nyo pong maramdaman ang 39.6 degrees Celsius. Sa Iloilo, Bacolod at Cebu on Monday ay makakaranas naman po kayo ng 39.6 degrees Celsius. At dito po sa Metro Manila on Tuesday ay posible po nating maranasan ng napakainit na panahon. At yan po ay merong heat index na abot naman sa 40.1 degrees Celsius. So para maiwasan po ang pagtaas ng temperatura ng katawan, paalala ng pag-asa, manatili sa loob ng bahay. Kung wala naman kayong air conditioning unit, manatili na lamang sa pinakamababang bahagi ng inyong tahanan. Piliin na rin po natin magsuot ng mga light color clothes. Yan po ay para sa preskong pakiramdam. Uminom na rin ng maraming tubig at kumain ng madalas pero small servings lamang. At kung maaari, iwasan po natin yung pagkain na mayaman sa protina. Ganon din ang pag-inom ng alak dahil nagpapabilis po ito ng metabolic heat. Ayon sa pag-asa, posible pong maranasan ang temperaturang nasa 25 to 35 degrees Celsius hanggang sa matapos ang buwan ng Mayo. Sa ganitong panahon, mas prone po tayo sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. At ang madalas na pag-inom ng tubig ang solusyon sa mainit na panahon. Pero alam niyo ba, may mga prutas na mayaman sa tubig at ngayong tag-init, gaya na lamang ng papaya. Ayon sa Food and Nutrition Research, mataas ang water content ng papaya. Mayaman rin ito sa folic acid, fiber, carotene at vitamin E. Meron din itong vitamin C na nagpapalakas ng ating resistensya. At sa mga mahihilig naman sa mangga, pasok na pasok ngayong tag-init ang prutas na ito. Sa katunayan, kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang major exporter ng mangga. Mayaman po ito sa beta-carotene, vitamin C, B6, E, K at vitamin A. Mayaman rin po ito sa magnesium, niacin, folate at thiamine. Bukod dito, pwede nyo rin gamitin para sa inyong acne ang mango pulp. Ina rin po ngayong tag-init ang pakwan. 92% ng prutas na ito ay tubig. So good source of vitamin A ang pakwan for healthy eyesight, skin, and hair. And syempre, sikat rin po ngayong tag-init ang pinya. Kinikilala ang benepisyo nito sa kalusugan hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin po sa Central and South America. Mayaman po ito sa vitamin C at antioxidants na siyang nakakatulong para malinis ang katawan. It also promotes healthy skin dahil taglay po nito ang bromelain. So ginagamit rin ang pinya to cure sore throat. Ilan lamang yan sa mga prutas na malaki po ang maitutulong para sa inyong overall health ngayong hot and dry season. At para po sa mas marami pang lifestyle article, bisitahin lamang ang Panahon TV blog at www.panahon.tv/blog. Balik naman po tayo sa ating ulat panahon. Alamin naman natin kung ano nga ba ang magiging lagay ng temperatura sa bansa. Unahin po muna natin dito sa Luzon area.
So para po sa Baguio, meron kayong 16 to 22 degrees Celsius at asahan po natin ang fair weather conditions sa mga susunod na oras. Dito naman po sa atin, sa Metro Manila, meron po tayong 25 to 34 degrees Celsius. Dako naman po tayo sa Visayas, sa Iloilo at Bacolod. Parehas po kayo meron 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban yan po ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. At panghuli na lamang po natin sa Mindanao, particular po sa Cagayan de Oro, asahan dyan ang 22 to 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga yan po ay nasa 24 to 34 degrees Celsius. Sa mga nabanggit nating lugar, asahan din po natin ang good weather conditions sa mga susunod na oras. Bukod naman sa pagkain ng prutas, may iba pang paraan para mapanatili po nating hydrated ang ating katawan, lalo na ngayon na mainit ang panahon. So una po dyan, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. At gaya nga po ng nasabi natin kanina, kumain ng mga water-rich fruits and vegetables. And panghuli na lamang po, i-engage ang sarili sa mga outdoor activities or exercise na nga sa ganon ay mas mag-consume tayo ng tubig. So maging ligtas, ngayon tag-init, keep yourself hydrated. Paalala po yan mula sa Department of Health at Panahon TV. Huwag po kayong aalas, magbabalik pa po kami matapos ng ilang paalala.